This is the first time that this holiday has been celebrated with a status lower than the Chinese New Year. Hindi pagdedeklara ng non-working holiday ngayong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, kinundina ng ilang grupo. Komemorasyon sa mapayapang revolusyon, hindi dapat burahin sa kasaysayan. Paano po mabubura ang history? History is history. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura. Malacanang ikiniit na walang plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na burahin sa kasaysayan ang EDSA People Power Revolution. Ngayong araw po natutunghayan dito sa Tarangkahan ng Polytechnic University of the Philippines main campus yung pagsasagawa ng walkout ng mga estudyante mula sa kani-kanilang mga klase bilang protesta doon sa hindi pagdeklara ng suspension ng aming mga klase ngayong araw at maging doon sa pagdedeklara bilang special working holiday ng EDSA 39 commemoration. Ilang universidad at paaralan sa bansa nakiisa sa paggunita ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order or TRO, seeking to nullify the fourth impeachment complaint against her. Korte Suprema, pinasasagot ang House of Representatives at Senado kaugnay ng petisyon na inihain ni Vice President Sara Duterte laban sa kanyang impeachment. Yung dating masikip na MRT na alam naman natin napakahaba ng mga pila sa mga stasyon, madadagdagan pa yan lalo kasi meron ng mga sasakay ng busway at hindi sasakay ng MRT. Ang ultimate solution dito talaga ay kailangan may dedicated concourse o bridgeway ang busway, no? Na hiwalay sa MRT. Modernong EDSA busway, target may sagawa ng DOTR sa susunod na taon. Extension sa operating hours ng MRT 3 hanggang hating gabi, pag-aaralan ng ahensya. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nagtipon-tipon ngayong araw ang iba't ibang mga grupo para gunitain ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Desmayado ang ilan sa anila'y tila kawalan ng partisipasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa komemorasyon ng makasaysayang revolusyon. Kinondena rin ng mga ito ang hindi pagdedeklara ng February 25 bilang non-working holiday. Mula sa EDSA People Power Monument, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Asher, ano na ang latest sa programa dyan sa EDSA People Power Monument? Monica, umaga pa lang kanina ay abala na ang iba't ibang grupo sa pagpunta at pagsasagawa ng kanilang mga programa para sa ika-39 na paggunita ng People Power Revolution. Mapayapang isinagawa ang programa para sa anibersaryo ng EDSA Revolution dito sa People Power Monument. Pinangunahan ng mga kawani ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang flag raising at 21 gun salute. Habang nag-alay naman ng mga bulaklak sina Quezon City Mayor Josefina Joy Belmonte at mga opisyal mula sa National Historical Commission of the Philippines, Human Rights Violation Victims Memorial Commission at iba pa. Ngunit pinansin ni HRVVMC Executive Director Carmelo Victor Crisanto ang kawalan ng partisipasyon dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala kasi anyang bulaklak na naipadala si PBBM ngayong araw di tulad ng mga nagdaang taon. Bukod sa nawala ang bulaklak, nawala rin anya ang status ng holiday sa EDSA Revolution. This is the first time that this holiday has been celebrated with a status lower than the Chinese New Year.
Kinundina na rin ni Gabriel Party List Representative Arlene Brosas ang tila pagbaba sa pagkilala ng kasalukuyang administrasyon sa EDSA Revolution. Tingin natin, dinowngrade talaga at tingin natin isang bahagi nito yung tinatawag nating historical revisionism. Kasi yung pagkilala sa halaga nung araw na ito kung saan ang milyon-milyon nating mga mamamayan ay pumunta sa EDSA para magpanagot sa isang diktador, magpabagsak sa isang diktador, mahalagang-mahalaga sa kasaysayan natin. Para naman sa dating mambabatas na si Teddy Casino, kahalintulad lang din anya ito sa pagnanais ng Marcos Jr. administration na paglimot sa paglaban ng mamamayan at pagpapatalsik sa kanyang ama. Doon kasi naka-hinge yung kanyang pagpanalo ng 2022, yung pagkalimot ng ating mamamayan sa kung ano ang mga pananagutan ng pamilyang Marcos sa 20 taon ng paghahari ng kanyang ama. Yung bilyong-bilyong ninakaw ng kanilang pamilya, yung libo-libong mga kabataan at mamamayan na pinahirapan at kinulong, pinatay, yung pagkalugmok ng ating ekonomiya, gusto nilang kalimutan natin yan. Sa kabila ng mga pangyayari para sa public historian na si Professor Xiao Chua, dapat pa ring ipagdiwang ang EDSA Revolution dahil sa mga nakamit ng bansa, partikular na ang demokrasya. Whatever it is what we were expecting, we have to work hard for it. And yun yung naranasan natin in the past 39 years that we were working hard to achieve a better life for every Filipino. No? Now, of course, there are missteps, there are bad leadership. The elite has always been hijacking the gains of EDSA Revolution for their own good. At yan ang ayaw na ayaw natin. But we have to also celebrate. We have the internet, we have freedom of expression. Pagsapit ng pasado alauna ng hapon, nagmarcha naman ang iba't ibang grupo ng mga reliyista sa EDSA patungo sa People Power Monument upang ihayag ang kanilang saloobin. Kasabay ng panawagan sa paggunita sa EDSA Revolution ay ang patuloy na paglaban sa korupsyon at katiwalian sa gobyerno. Nais rin ng mga ito na panagutin sina PBBM at Vice President Sara Duterte sa mga maling pamamahala nito sa pamahalaan at di tamang paggamit ng pondo ng bayan. Monica, sa taya naman ng Philippine National Police ay umaabot sa nasa 6,000 mga reliyista ang nagpunta dito sa People Power Monument bandang pasado alas 3 yan ng hapon kanina. Kasabay ng kilos protesta naman ay ang pagbabantay ng daan-daang mga tauhan ng Philippine National Police. Sa ngayon ay natapos na ang programa at kilos protesta dito sa EDSA White Plains. Ngunit ramdam pa rin ang mabigat na trapiko, partikular na dito sa eastbound at westbound lane ng White Plains Avenue, habang tuloy-tuloy at mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan sa bahaging ito ng EDSA. Yan ang latest dito sa People Power Monument. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Idinepensa ng Malacanang ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ideklarang non-working day ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sinagot din ng Malacanang ang mga akusasyon na balak ng PBBM administration na burahin sa kasaysayan ng EDSA People Power. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Ano po mabubura ang history? History is history. So hindi po kakayanin po lang ng presidente na ito ay mabura sa ating history. Walang plano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na burahin sa kasaysayan ang 1986 EDSA People Power Revolution. Sagot ito ng Malacanang sa mga kritiko ng Marcos administration na nagsasabing may plano si PBBM na baguhin ang kasaysayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire De Castro, noon pa man wala namang ginawang pagharang si Pangulong Marcos sa anumang aktibidad na may kaugnayan sa paggunita sa EDSA People Power. Unang-una, isipin po natin, mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity
na patungkol dito sa commemoration ng EDSA people. Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto. Idinipensa naman ng Malacanang ang naging desisyon ni Pangulong Marcos na hindi pagdedeklara sa EDSA People Power Anniversary bilang non-working day. As of now, February 25 is declared a special working day, and I think it is the prerogative of the President. Sa kabila ng deklarasyon ng Special Working Day sa EDSA People Power Commemoration, ilang eskwelahan ang nag-anunsyo ng suspensyon ng kanilang klase ngayong araw upang gunitain ang naturang historic event. Ang pag-aalsa noong 1986 ang nagpaalis sa pwesto sa ama ni Pangulong Bongbong Marcos na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kasunod nito ay naiupo si Corazon Aquino bilang Pangulo ng bansa, ang byuda ng napaslang na si Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakiisa ang iba't ibang universidad sa bansa sa paggunita ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw. Sa Polytechnic University of the Philippines, idinadaing ng mga estudyante ang hindi pagkakansela ng klase, habang may ilan naman ang nagdaos ng programa upang sariwain ang itinuturing na pinakamapayapang revolusyon sa kasaysayan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Labanan! Huwag pahintulutan! NPUP! Makibaka! Huwag matakot! Huwag matakot! Makibaka! Sa pagdiriwang ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, hindi nagkansela ng klase ang Polytechnic University of the Philippines ngayong araw. Pero hindi ito inalintana ng mga estudyante ng PUP na lumiban sa klase at nagsagawa ng kilos protesta sa labas ng naturang universidad. Ayan, ngayong araw po natutunghayan dito sa tarangkahan ng Polytechnic University of the Philippines main campus yung pagsasagawa ng walkout ng mga estudyante mula sa kanilang mga klase bilang protesta doon sa hindi pagdeklara ng suspension ng aming mga klase ngayong araw at maging doon sa pagdedeklara bilang special working holiday ng EDSA 39 commemoration. Matapos ng walkout sa klase, ay bumiyahe naman patungo sa EDSA Shrine ang nasa 1,000 mga estudyante para makaisa sa iba pang grupo na sumama sa paggunita ng anibersaryo ng makasaysayang revolusyon. Magkakaroon lang ng sandaling dispersal lahat ng mga kaisa dito sa protesta natin ngayon sa lokal na programa na isinasagawa natin dito sa tapat ng PUP. Actually, umabot na kami ng 1,000 ngayong araw, 1,000 mahigit na mga estudyante na lumiban sa kanilang mga klase, lumabas sa kanilang mga classroom. Bukod sa PUP, ilang malalaking universidad din sa bansa ang nakiisa sa paggunita ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sama-samang nagtirik ng kandila at nagsuot ng mga dilaw na t-shirt at ribbon ang mga estudyante ng Adamson University kagabi, kung saan isang programa rin ang idinaos para gunitain ang makasaysayang revolusyon noong February 25, 1986. Isang video projection naman ang inihanda ng De La Salle University kung saan ipinakita ang highlights ng 3 araw na mapayapang revolusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukod dito, isang mini exhibit din ang ginawa ng paaralan kung saan makikita ang ilang mga dyaryo, larawan, libro at mga sulat noong EDSA People Power. Kasama rin sa mga nakiisa sa komemorasyon ng EDSA People Power ang University of the Philippines, University of Santo Tomas at iba pang mga paaralan na nagsuspinde ng klase ngayong araw. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan ng Korte Suprema ang Kamara at House Secretary General at maging ang Senado na sumagot sa petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte na layong ipawalang bisa ang impeachment complaint sa kanya. Samantala, bukod sa mga ebidensya, pinaghahandaan na rin ng House Prosecution Panel ang mga legal na hamong kahaharapin kaugnay ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos.
Sa ngayon, ang pinaghahandaan po namin kung paano namin ilalatag ang lahat ng ebidensya kung sakasakaling mag-proceed na ang impeachment hearing. 2 petisyon na ang inihain sa Korte Suprema upang questionin ang legalidad ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw, inatasan na ng Supreme Court en banc ang House of Representatives, House Secretary General Reginald Velasco at ang Senado na sagutin sa loob ng 10 araw ang petition for prohibition na inihain mismo ni VP Duterte. Nais ipadeklara ng pangalawang Pangulo na walang bisa ang impeachment complaint laban sa kanya dahil sa umunoy paglabag sa 1-year ban. Vice President Duterte filed a petition for certiorari and prohibition with a prayer for a temporary restraining order or TRO, seeking to nullify the 4th impeachment complaint against her. The court required the House of Representatives, its Secretary General Reginald Velasco, and the Senate to comment on the petition within a non-extendable period of 10 days from notice. The action was they were going to study whether these cases should be consolidated or not. No TRO in the meantime. Wala pang kopya ng direktiba ng Korte Suprema ang House of Representatives. Subalit ayon sa ilang kongresista, handa namang sumunod dito ang Kamara. Ayon naman kay House Impeachment Prosecutor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, bukod sa mga ebidensya sa 7 articles of impeachment na itrinansmit nila sa Senado, pinaghahandaan din nila ang mga legal na hamong kakaharapin ng prosecution panel ng Kamara. Bukod po sa paghahanda ng mga ebidensya, pinag-aaralan na rin po namin kung ano rin po yung mga pwedeng mga legal challenges na amin din pong kakaharapin. Tumanggi naman si Congressman Chua na sagutin ang tanong kung nilalabag ba ng Senado ang konstitusyon sa hindi agad pag-aksyon sa impeachment complaint. Lalo na't ang senator judges ang magdedesisyon sa 7 articles of impeachment na inihain ng Kamara. Alam mo, ayoko namang mag-comment tungkol dyan. Dahil unang-una, kami po ay bilang prosecutor ay tatayo na prosecutor dito po sa impeachment at ang Senado ay magiging senator judge. So ang pangit naman po na kami po ay sasabihin po namin na sila ay may nilalabag ang saligang batas. At kami po, ako po, paniniwala ko po, ini-interpret ko lamang po yung ating saligang batas base po sa aking pagkakaintindi at pagkakaunawa. Naniniwala ang mga kongresista na hindi na kailangan magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para makapag-convene ang Senado bilang impeachment court. Sa gitna ito ng recess ng Kongreso. Giit ng mga kongresista, mandato ng Kongreso at Senado ang issue ng impeachment na nakasaad sa saligang batas. Giit naman ng Malacanang, malalagay sa alanganing posisyon si PBBM kung sa sarili nito ay magpapatawag ng special session kahit walang request ang Senado. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala si Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na may kapangyarihan ng Pangulo na magpatawag na special session ng Kongreso anuman ang magiging agenda. Ayon sa Palace official, nakasaad naman sa konstitusyon na kahit anong oras ay maaari itong ipatawag ng presidente ng bansa. Pero kung papasinin niyo po ang Constitution, the President may call special session anytime. So with that, hindi lang po ito limitado sa kung may urgency patungkol sa bill or legislation, but we believe it is also, it includes also the impeachment trial. Kasi it's anytime, without any condition. Sa kabila nito, hindi anya gagawin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag na special session para lamang mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. The way we see it, it would be an awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues that the President is behind the impeachment. Idinepensa ng Malacanang ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa suka delivery sa campaign rally sa Ilocos Norte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro,
Malinaw naman na gumagamit lamang ng idiom ang Pangulo sa kanyang talumpati at walang partikular na pinatutungkulan na tao. Dagdag pa ng opisyal, kung bubusisiin naman ng mga kandidato, ngayong eleksyon, marami anya ang walang alam masyado sa politika. It's just an idiom na sinabi na when we say nag-deliver ng suka, it means baguhan. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Kung di naman sila, at tumatakbo sila, at alam nating wala silang alam, yun na lang, siguro, ouch. Hindi pa masabi ng Malacanang kung magkakaroon pa ng pagpapalit ng kalihim sa iba pang departamento. Kasunod ito ng pagbabago sa liderato ng Presidential Communications Office o PCO at ng Department of Transportation o DOTR, kung saan umupo bilang mga bagong kalihim sina Secretaries J. Ruiz at Vince Dizon. Ayon sa Palace Press Officer na si Undersecretary Claire Castro, under evaluation pa ang lahat ng miyembro ng gabinete. Siguro lahat po ngayon, kasi every time, kailangan naman mag-evaluate ng Pangulo eh. Kung kanyang mga secretaries, cabinet members are doing well for the government, for the people. So, pag nakita po ng Pangulo na, oops, mukhang hindi ito makakatulong, we have to find a new leader and it's for the people. Target ng Department of Transportation o DOTR na magsagawa ng mga modernong tawiran sa EDSA busway sa lahat ng estasyon nito sa susunod na taon para mas mapadali ang access ng mga pasahero. Ito'y dahil napansin ng bagong DOTR Secretary na magkakaugnay ang daanan ng busway at estasyon ng MRT3. Samantala, pag-aaralan din ng ahensya na mapalawig ang operating hours ng MRT3 hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung dating masikip na MRT, na alam naman nating napakahaba ng mga pila sa mga stasyon, madadagdagan pa yan lalo kasi meron ng mga sasakay ng busway at hindi sasakay ng MRT. Ang ultimate solution dito talaga ay kailangan may dedicated concourse o bridgeway ang busway, no? Nahiwalay sa MRT. Ito ang naging obserbasyon ng bagong kalihim ng Department of Transportation o DOTR na si Secretary Vince Dizon matapos niyang subukang sumakay sa EDSA busway kahapon. Isaan niya sa napansin niyang problema ay mayroong mga istasyon na pareho ang daanan ng mga pasahero sa MRT3 at sa EDSA busway. Isaan niya dito ang Ortigas Station sa Mandaluyong City. Mula doon sa sidewalk, kailangan pang akyatin ng mga pasahero yung napakataas na hagdan na yon ng MRT3 para makatawid dito sa may Ortigas Station ng EDSA busway sa Mandaluyong City. Para sa kanila, mas madali sana kung meron ng footbridge silang matatawiran. Hirap na po. Bawat naririnig ko mga kasabayan namin, napapasigaw kami sa sobrang sakit at saka ang taas ng inaakyat ng hagdanan. 3 hagdan po yan. Ito at pawis na nga. Tsatsagat, wala naman ibang daanan eh. Kailangan tumawid, makapunta dito sa sakayan. Ayon kay Secretary Dizon, plano niyang mapalagyan ng hiwalay na footbridge ang lahat ng istasyon ng EDSA busway. Batay sa timeline na target ng ahensya, sa Mayo ngayong taon ay maisasagawa na ang bidding. Sa June o July naman ang awarding para masimulan na ito sa second half ng taon at matapos hanggang sa unang bahagi ng 2026. I'm going to push them to really push the timeline as fast as we can. Hopefully by this time next year, around February, March next year, bago na yung mga stasyon natin sa busway natin. And mas magiging maaliwalas ang pakiramdam ng ating mga commuting public sa busway.
Ang ideal design anya ng mga footbridge ay gaya ng concourse na ipinagawa ng SM sa North Avenue sa EDSA. May malapad itong lakaran ng tao at merong escalator. And we will use the model station of SM North EDSA and SM Mega Mall as the model station, and we will replicate those in all the other 21 stations. Sisikapin na rin anya ng DOTR na mapagana na ang mga elevator na nailagay sa ilang mga istasyon ng busway. Magde-deploy rin ng mga dispatch officer dahil sa mga sirang timer na nagpapatagal sa waiting time ng mga bus. At muling isasama ang mga MMDA personnel na magbabantay sa mga istasyon. Samantala, makikipagpulong din si Secretary Dizon sa mga opisyal ng MRT3 sa mga susunod na araw. Pag-aaralan anya ng ahensya na palawigin hanggang hating gabi o maaari pang umabot ng 2:00 ng madaling araw ang operating hours nito. Increasing the operating hours by 2 hours, ang laking bagay nun, ha? Ang laking bagay nun in terms of pila, ang laking bagay nun in terms of ano. Tapos ang isa pang tatanong ko dyan, bakit hindi tayo makapagdagdag ng bagon? Nauna nang ipinanukala ng ilang mga grupo ang pagpapalawig sa oras ng biyahe ng MRT3 bilang konsiderasyon sa mga commuter, lalo na ang mga nagtatrabaho sa gabi. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinaliwanag ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon na isang standard memo ang kanyang inilabas kaugnay sa courtesy resignation para sa mga incumbent undersecretaries, assistant secretaries at director ng DOTR. Ayon sa kalihim, sa ngayon ay mayroon ng nasa 7 mga pangalan ang kanyang naisumite sa Malacanang na papalit sa ilang mga opisyal ng DOTR na kasamang nag-resign ng dating DOTR Secretary na si Jaime Bautista. Hindi na tinukoy ni Secretary Dizon ang mga pangalang isinumite niya sa Malacanang at ipinauubayan na niya ito sa appointing committee. Pero ayon sa kanya, meron sa mga ito ang dati nang nagtatrabaho sa DOTR at binubuo ng mga abogado at galing sa pribadong sektor. Confirm and verify that that's a memo. It is a standard memo when there is a change in leadership, no, in government, where we ask for courtesy resignations of, in this case, ASECs, USECs, and directors. But first of all, I want to clarify, this is only for the Department of Transportation Central Office. Merong mga nagtrabaho na sa DOTR in the past, yes. Meron ding mga fresh at bagong-bago. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang pagliyab ng isang sasakyan sa Skyway sa Taguig kagabi. Isa sa aalamin ng mga otoridad ay kung human error o mechanical failure ang dahilan ng insidente. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Kagabi, 11:49 ng gabi, nagkaroon ng isang aksidente dito nga po sa kabaan ng Skyway na kung saan merong tayong kababayan na nag-drive ng isang kanyang motor vehicle. So, nung binabagtas niya itong way na ito, based din sa initial na informasyon na kuha natin sa mga saksi na nakakita, habang binabagtas niya po itong daanan na ito, medyo mabilis ang papatakbo nitong kababayan natin. At ito nga po ay sumalpok sa isang center island ng Skyway, yung paakyat papuntang NAIA Expressway. So, nung pagkabangga niya sa center island at tumama naman siya dun sa gilid ng railway, nung metal guard ng Skyway, at doon nagpagulong-gulong yung kanyang sasakyan at subsequently doon na nagkaroon ng apoy at nasunog yung sasakyan. Masusi pang iniimbestigahan ng PNP Highway Patrol Group ang insidente ng pagkasunog ng isang SUV sa Skyway sa Taguig kagabi. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadam Malang, kasama sa sinisilip nila ay kung lasing ang driver kaya't naganap ang aksidente o kung nagkaroon ng problema sa sasakyan nito. Isa yan sa tinitignan ng ating mga investigador sa ngayon, whether it is a mechanical ba or human factor kung bakit nagkaroon ng aksidente dito sa Skyway. Kasi kung makikita natin talaga yung mga pictures from the
our investigator ng Highway Patrol team natin ng SLEX Satellite Office, ay talagang sunog na sunog yung sasakyan. And even yung pagkakakilanlan ng biktima or ng driver ay talagang hindi makikilala. Upang maiwasan ang katulad na aksidente, pinayuhan ng PNP Highway Patrol Group ang mga motorista na regular na i-check ang kanilang blow baguettes o yung tinatawag na battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tire at self. Unang-una po dyan, no, lalo't higit, hindi natin maiiwasan kung yung ating po mga kababayan ay nasama sa mga celebration, no, at kung sila po ay nakainom. Ang paalala po ng ating director po dyan, no, or ng ating Highway Patrol Group, ay magpahinga at wag pong magmaneho habang nasa impluwensya ng alak. No? At pangalawa po dyan, no, laging i-check or magkaroon ng maintenance yung ating mga driver para po sa kanilang mga sasakyan. Hinikayat din ng HPG ang mga motorista na magdala ng fire extinguisher sa mga sasakyan upang maiwasan ang katulad na insidente o makatulong sa kapwa motorista kung may makikitang nasusunog na sasakyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maraming Pilipino ang pabor sa pagpapatuloy at pagpapalawak ng ayuda sa Kapos Sangkita Program o AKAP, batay sa pinakabagong survey ng Octa Research. Lumabas sa tugon ng MASA survey na 69% ng mga Pilipino ang may positibong pananaw sa programa. Ayon sa Octa, ipinapakita ng resulta ang epekto at kahalagahan ng programa sa pang-araw-araw na buhay ng mga benepisyaryo. Isinagawa ang survey mula January 25 hanggang 31 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 na Pilipino, lalaki at babae na may edad 18 pataas. Walang nakita ang Department of Agriculture na hoarding ng sibuyas na dahilan para tumaas ang presyo nito sa merkado. Sa pag-iinspeksyon ng DA sa mga warehouse ng sibuyas, walang nakitang pananamantala ang mga otoridad kung hindi sadyaan nilang mababa ang supply nito. Kaya naman ayon sa DA, tama lamang ang desisyon ng gobyerno na mag-angkat na ng sibuyas upang tugunan ang kinakailangan supply. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Mia Alonzo live. Mia, gaano ba karami ang inangkat na sibuyas ng Department of Agriculture at papaano niyan mapapababa ang presyo ng sibuyas sa merkado? Magandang gabi sa iyo, Monica. Ayon nga sa Department of Agriculture, nasa 459 metric tons ang imported na pulang sibuyas at nasa 200 naman ang imported na puting sibuyas na kumpirmado dang nakarating dito sa bansa. Sinabi pa ng sibuyas ngayong linggo hanggang sa susunod na linggo. Samantala, base sa resulta ng inspeksyon ng Bureau of Plant Industry sa mga warehouse ng sibuyas sa bansa, napatunayan na walang hoarding ng sibuyas. Kasunod ito ng direktiba ni Agriculture Secretary Francis P. Laurel Jr. upang matiyak na walang nagtatago o naghaharang sa supply ng sibuyas na dahilan kaya tumaas ang presyo nito sa merkado. Ayon kay Asik Bonesa, sa isinagawang inspeksyon sa Northern Luzon, Region 1, 2, and 3, 4A at 4B, NCR, maging sa Region 7, napatunayang walang hoarding o manipulasyon, kundi sadya lamang mababa ang supply ng sibuyas. Karamihan sa mga cold storages ay walang stocks. And then doon sa mga areas na may stocks, as of to date, yung red onion ay nasa 500 metric tons lang. Yung laman sa buong bansa na ito. Paniniguro naman ng ahensya, hindi dapat mangamba ang mga magsasaka dahil ang mga iniaangkat na sibuyas ay pantawid lamang habang hinihintay ang panahon ng anihan. Timing yung pagpasok ng import. Imagine kung hindi nag-allow ng importation, sigurado yung presyo niyan. Sabi ko nga dati, it can easily go as high as 300 or more. Kung, di ba, very clear dito sa walang stocks. Yung mga na-harvest mo na 9,000 sa red, almost 10,000,
diretso lang sa palengke. Ano lang yan. Kasi kailangan nila magbenta. So, mabilis lang din. So, kung wala kang parating, masakit nun sa ano natin, diba? Sa presyuhan natin. So, tama lang yung decision na magkaroon ng parang pantawid habang iniintay natin yung bultuhan ng harvest mo ng March, April. Imagine mo, March, April pa yun eh. Monica, ayon kay Asek de Mesa, makakaasa ang mga mamimili na pagdating ng peak season o ng harvest season ay magiging stable na ang halaga ng sibuyas sa merkado, lalo pa kung magiging mataas ang magiging harvest nito pagdating ng Marso. Sa ngayon, ayon sa ehensya na hindi pa muna o wala pa munang dahilan para magtakda ng maximum suggested retail price sa sibuyas. Yan muna ang update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Mia Alonzo, live mula sa Quezon City. Ipinanawagan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ang ganap na demilitarisasyon ng malaking bahagi ng southern Syria. Pinangangambahan naman ang pahayag na ito ni Netanyahu ay magpataas ng posibleng conflict sa pagitan ng Israel at ng bagong pamahalaan sa Syria pagkatapos ng pagpapabagsak kay Pangulong Bashar al-Assad. Sinabi ni Netanyahu na hindi papayagan ng Israel na makapasok ang mga puwersa ng Hayat Tahrir al-Sham o HTS, ang Islamist group na namuno sa pagpapatalsik kay Assad, maging ang bagong hukbong militar ng Syria na binubuo pa lamang sa Damascus. Mananatili anya ang mga puwersang Israeli sa loob ng teritoryo ng Syria na kanilang sinakop mula nang bumagsak si Assad noong Desyembre. Ayon sa Israel, ang kanilang paggalaw sa demilitarized buffer zone sa Golan Heights ay pansamantalang hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng mga Israeli sa kabilang panig. Iminumungkahi ng isang Chinese political advisor na ibaba sa 18 taong gulang ang legal na edad ng pag-aasawa upang mapalakas ang fertility rate sa gitna ng bumababang populasyon ng China. Plano rin ni Chen Shongxi, miyembro ng Chinese People's Political Consultative Conference o CPPCC, na magsumite ng panukala na alisin ang mga limitasyon sa bilang ng anak at magpatupad ng mga insentibo para sa pagpapakasal at panganganak. Mula noong 2024, bumaba ang populasyon ng China habang bumagsak ng 20% ang bilang ng nagpapakasal, sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno upang hikayatin ang pagpapamilya gaya ng pagpapatupad ng maternity leave, tax benefits at housing subsidies. Maraming kabataan ang ayaw mag-anak dahil sa mataas sa gastusin sa pagpapalaki ng bata at pagtuon sa kanilang karera. Matatandaang nagpatupad ang China ng one-child policy mula 1980 hanggang 2015. Ngunit simula 2021 ay pinahintulutan na ang pagkakaroon ng hanggang 3 anak. Nasaba ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport ang hindi idineklarang mga foreign currency mula sa isang pasaherong paalis patungong Hong Kong sa NAIA Terminal 1 noong February 21. Kabilang sa mga nakumpiskang pera ang 3.95 million Japanese yen, 20,000 euro at 8,500 Kuwaiti dinar. Nadiskubre ito matapos mapansin ng customs personnel ang kahina-hinalang laman ng hand-carried baggage ng isang Pilipinong pasahero sa routine X-ray screening. Inihain na ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act, Manual of Regulations on Foreign Exchange Transactions, New Central Bank Act at Anti-Money Laundering Act laban sa pasahero. Ayon sa BOC NAIA, patuloy nilang paiigtingin ang pagbabantay sa mga border ng bansa upang mapigilan ang iligal na pagpasok at paglabas ng pera kasabay ng pagpapatupad ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing Strategy 2023 to 2027.
5 individual ang naaresto ng National Bureau of Investigation noong February 20 matapos makatanggap ng intel packet mula sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. February 14 nang inalerto ang mga NBI personnel patungkol sa kahina-hinalang sasakyan na nagmamanman umano sa ilang key areas sa Metro Manila. Ayon sa NBI, 3 suspect ang naaresto sa isinagawang interdiction operation na kung saan napag-alaman na sa halagang 2,500 to 3,000 pesos kada buwan, kinomisyon ng mga ito ng Chinese national na kinilalang si Qin Wei para mag-espiya sa Villamor Air Base, Camp Aguinaldo, Malacanang Palace, Campo Crame at sa US Embassy. Sunod namang nagtungo ang mga otoridad sa tahanan ni Qin Wei sa isang condominium unit kung saan nakakita ang iba't ibang ICT equipments. Ayon pa sa NBI, ang gamit nito na Rogue BTS ay isang unauthorized o malicious base station na kayang mag-impersonate ng lehitimong cellular tower at kayang mag-intercept, manipulate o disrupt ng mobile network communication. Mahaharap naman ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at Commonwealth Act No. 616 o espionage. Tiniyak ng Philippine Air Force na handa ang kanilang puwersa ng magbigay ng escort sa civilian aircraft na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Samantala, inulat din ng Philippine Navy na nabawasan ng agresyon ng Chinese Navy sa West Philippine Sea kasunod ng mga pagsasanay na ginagawa ng Pilipinas at iba pang mga kaalyadong bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Whenever we are called upon to deploy our air assets to support other aircraft operating, be it civilian aircraft or another military aircraft, the Air Force is capable. Nakahanda ang Philippine Air Force na magbigay ng escort sa mga civilian aircraft na nagpapatrolya sa West Philippine Sea kung kakailanganin. Kasunod ito ng ginawang paglapit ng helicopter ng Chinese Navy kamakailan sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ito ng kanilang mandato. That's part of our mandate to support any other aircraft that is in danger or in distress, to ensure the safety of any of our other government equipment, be it on air or on the ground. That's part of our mandate. Gayunman, depende pa rin ito sa ibibigay na instruction ng National Headquarters. Ayon kay Colonel Castillo, nasa 20 meters pataas ang safe distance ng isang helicopter sa iba pang aircraft. Sa panig ng Philippine Navy, hindi katanggap-tanggap ang aksyong ito ng China. Nangako ito na patuloy nilang poprotektahan ng ibang ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa ng patrolya sa West Philippine Sea. The actions of the PLA Navy to endanger the life of the BFAR personnel is unacceptable. The AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. Napansin naman ng Philippine Navy na bumaba ang mga naitalang agresyon ng China sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na bilateral at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang ibang kaalyadong bansa. Gaya ng katatapos na mga pagsasanay ng AFP kasama ang French Navy noong isang linggo kung saan walang na-monitor na barko ng China o Chinese Coast Guard malapit sa lugar ng pagsasanay. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Nitong buwan ng Pebrero, sunod-sunod ang isinagawang pagsasanay ng sandataang lakas kasama ang Estados Unidos, Japan, Australia, Canada at France. Samantala,
Welcome development naman para sa sandataang lakas ang pag-unfreeze ng Estados Unidos sa $336 million na military assistance nito sa Pilipinas. Ayon kay Trinidad, maipagpapatuloy na ng AFP ang mga programa gamit ang naturang pondo para sa land, air, sea, support system, cybersecurity at iba pa. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development, and with this particular unfreezing of the support by the U.S. government, it only means that our programs that have been initially planned out will push through. Positibo rin ang pananaw ng Malacanang ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, malaking tulong ito sa bansa at nagpapakitaan niya ito ng patuloy na matatag na relasyon ng Pilipinas at US. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi biro ang matagal na oras sa paghihintay ng flight upang makalabas ng bansa. Partikular itong nararanasan ng mga overseas Filipino worker o OFWs na pupunta at magtatrabaho abroad. Upang makabawas sa pagod, mayroong lounge na inilaan ng pamahalaan kung saan maaari silang manatili habang naghihintay ng kanilang flight. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Itong OFW Lounge, ito ay pagsukli namin sa ating mga OFWs na malaki ang tulong at ambag dito sa Pilipinas. Kilala bilang mga bagong bayani ng bansa ang mga overseas Filipino workers o OFWs. Hindi maikakailan na malaki ang kontribusyon ng mga ito sa kabuuang ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit bago tuluyang makaalis ng bansa, pahirapan muna dahil kailangang maagang pumunta sa mga paliparan at maghintay pa ng ilang oras. Gaya na lamang ni Richelle, isang domestic worker na pabalik na sana ng Dammam, Saudi Arabia. Ngunit biglang nagkaberya ang flight. Bali, hindi kami na-miss yung flight namin kasi about nga dun sa Abshare. Hindi kami kaya naisipan namin kaysa magtambay dun sa sa pilahan ng mga ticket. Pumunta kami dito sa lunch. Aniya, nakita niya sa social media na mayroong lounge para mismo sa mga OFW dito sa NAIA Terminal 3. Kaya naman sinubukan niyang puntahan ito. Si Joman de la Paz naman naabutan namin sa OFW Lounge habang naghihintay ng kanyang flight pabalik ng Jeddah matapos ang 2 buwang bakasyon sa Pilipinas. Sinabi nila na maganda raw dito, komportable, tsaka may libre yung food, ganun. Kumain ako ng dito, mga kakanin, ganyan. Okay naman. Sa pinakahuling ulat ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, simula noong July 19, 2024 hanggang February 20, 2025, higit 601,000 na mga OFW ang napaglingkuran ng naturang lounge. Ayon kay OWA Deputy Administrator, Attorney Mary Melanie H. Quino, pangunahing layunin ng kanilang ahensya na magkaroon ng disenteng lugar para sa mga OFW bago tuluyang bumiyahe abroad. Well, it's actually not the food or drinks talaga yung gustong i-offer ng OWA, but it's the overall experience of our OFWs na bago man lang sila umalis ng Pilipinas, maalala nila kung gaano sila kamahal at inaalagaan ng ating gobyerno. Dito sa OFW Lounge, iba't ibang libreng serbisyo ang iniaalok sa ating mga kababayang OFW. Ito'y upang matiyak na kahit pansamantala ay mayroong komportableng tutuluyan ang mga ito. Kasama na rito ang OFW Information Help Desk at OWA Membership Service Desk. Iba't ibang amenities rin ang maaaring ma-enjoy anumang oras, gaya ng snooze lounge, cafe and lounge area, coffee bar, charging stations at free Wi-Fi access. Ayon sa mga staff, kahit dinadagsa ng mga OFW ang lugar, maayos naman anilang na-accommodate ang mga ito. Hindi po sila pwedeng magutom. So ready po tayo sa lahat ng kailangan nila ng mga food, drinks nila. Ayan, tapos yung ready rin yung mga tables and chairs natin para kung saan sila pwedeng magpahinga.
Okay naman sila, mababait naman sila. Talagang inaano kanila. Yung pag magtatanong, ano yun din nila kaagad. Hindi sila yung katulad ng iba na nagagalit na tatanungin mo, ganyan. Maasikaso sila. Kumbaga talagang priority nila OFW. Ayon sa OWA, plano pa nilang dagdagan ang mga serbisyo sa loob ng lounge at mas paramihin pa ang mga ganitong klaseng facility sa iba pang airport terminal. Paalala lamang ng ahensya sa mga kababayan nating OFW, maging disiplinado at responsable sa paggamit ng lounge upang mapanatiling maayos ang lugar at magamit pa ng iba pang nais makapagpahinga rito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinuloy ngayong araw ng Supreme Court ang pagdinig sa oral argument sa mga petisyon laban sa paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ipinakita ng isa sa mga maestrado na mas mataas pa ang liabilities ng state health insurer kaysa sa assets nito batay sa report ng Commission on Audit o COA. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, ano ba ang ibig ipunto dyan? Kung mas mataas pa pala yung liabilities ng PhilHealth kumpara sa assets nito? Magandang gabi, Monica. Ang nabanggit kanina ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier, hindi ba may duda na sa financial stability ng isang korporasyon at hindi rin ba kaya bankrupt na ang nasabing korporasyon? Isinagawa ng Korte Suprema ang ikalawang oral arguments ng mga petisyon na kumukwestiyon sa constitutionality ng hakbang ng gobyerno na ibalik ang 89.9 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa National Treasury. Dumalumuli ang mga petitioner, ang ilang abogado o ang kanilang abogado. At sa panig naman ng pamahalaan ay sina Solicitor General Minardo Guevara, Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at iba pa. Sa kanyang pagtatanong o interpellation, ipinakita ni Associate Justice Amy Lazaro Javier ang financial statement ng PhilHealth noong 2021 na isinumite sa Commission on Audit o COA. Mahigit sa 347 billion pesos lamang ang kanilang assets, pero ang liabilities ay umabot sa 1.16 trillion pesos o may deficit na mahigit sa 816 billion pesos. Sa kanila namang 2021 restated financial statements, mahigit sa 488 billion pesos ang kanilang liabilities na mas malaki kaysa kanilang assets na nasa 360 billion pesos lamang. Tanong ni Javier, hindi ba may duda na sa financial ability ng isang korporasyon o lumalabas na ito ay bankrupt na? Being unable to continue as a going concern, do you agree that there is doubt on the financial stability of that corporation and that that corporation more likely than not is bankrupt? It has the possibility, Your Honor. Sagot naman ni Attorney Solomon Hermosura, Government Corporate Counsel, ang malaking liabilities ng PhilHealth kaysa kanilang assets ay dahil sa provision para sa insurance contract liabilities. It's provision for insurance contract liabilities, which stood at 1.150 trillion as of December 31, 2023. Now you will note that this is a provision for liabilities, Your Honor. It is not a statement of liabilities. Sa pagpapatuloy ng oral arguments, natanong din ni Justice Javier kung nasunod ba ng PhilHealth ang probisyon ng Universal Healthcare Act hinggil sa service coverage provision na nasa Section 6 ng batas. Kabilang na rito ang iba't ibang programa o iba't ibang benepisyo ng programa ng PhilHealth tulad ng outpatient benefits kasama ng outpatient drug benefit at emergency medical services.
Wala pang naibigay na datos ang PhilHealth pero nangako silang ibibigay ito sa korte. Monica, sa huling bahagi nga ng oral arguments ang natanong naman ni Justice Javier ay itong si Solicitor General Minardo Guevara at sumentro ang pagtatanong o interpellation ng maestrado doon sa kung bakit pa ililipat yung pondo ng PhilHealth doon sa mga proyekto anya ng gobyerno na fully funded naman batay sa kanyang ipinakita kaninang impormasyon o datos. Mayroong project ng mga tulay na kung saan fully funded naman ng gobyerno sa ilang taon na nakaraan. So yun ang kine-question ni Javier. At ayon naman kay Secretary Minardo Guevara o ni Solicitor General Minardo Guevara ay aalamin nila kung ano ba yung dahilan sa likod ng isyung ito at nasa Kongreso naman nila o anya ang kasagutan dahil sila naman ang gumagawa noong nasabing batas. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik si Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Nasunog ang isang gusali ng public market sa Sipocot, Camarines Sur kahapon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, Sipocot, umabot sa ika-5 alarma ang sunog kung saan halos maabo ang lahat ng paninda ng mga tinderang may pwesto roon dahil sa mabilis sa pagkalat ng apoy. Samantala, mas pinag-iigting pa ngayon na lokal na pamahalaan ng Iloilo City ang kampanya laban sa dengue. Ito ay matapos sa pumalo sa mahigit 100 ang tinamaan ng dengue sa lungsod ngayong taon, kung saan isa na ang naitalang nasawi. Habang sa Zamboanga City, nakumpiska ng mga otoridad ang nasa 15 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu matapos ang isinagawang bypass operation. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Sa Camarines Sur, halos umaabo na ang lahat ng paninda ng mga may-ari ng pwesto sa Sipocot Public Market matapos sumiklab ang sunog doon bandang 2:30 ng hapon kahapon. Tumagal ng halos 6 na oras ang sunog na umabot sa ika-5 alarma bago naapulan ng mga bumbero. Bagamat wala pang nakikitang dahilan ng Bureau of Fire Protection Sipocot, patuloy na ang ginagawang hakbang ng mga lokal na pamahalaan para matulungan ang mga tenderong nasunugan. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang local officials na nakakasakop sa Sipocot sa Department of Public Works and Highways para sa planong isaayos muli at i-rehabilitate ang nasirang palengke. Kanina sinimulan na ang pamamahagi ng ayuda ng Provincial Social Welfare and Development Office, Camarines Sur sa mga apektado ng sunog. Sa Iloilo City, nasa 180 mga barangay ngayon sa lungsod ang nakiisa at nakibahagi sa National Search and Destroy Mosquito Breeding Sites Kick-Off bilang bahagi ng dengue prevention and control. Bukod dito, umabot na rin sa higit 100 ang bilang ng mga nagkakasakit ng dengue sa Iloilo City sa loob lamang ng halos 2 buwan ngayong taon, kung saan isang 45 anyos na lalaki na ang binawian ng buhay. Base sa datos na nilabas ng Iloilo City Government, nasa 108 ang total number of dengue cases sa kanilang lugar. 3 ang nasa active case, kabilang na ang 2 bagong tinamaan ng sakit, 104 ang recovered at 1 ang nasawi. Kanina, kanya-kanyang paglilinis ng paligid ang ginawa ng barangay sa tulong na rin ng City Health Office upang iwasan ang lalo pang paglaganap ng dengue. At sa Zamboanga City, 3 individual na kabilang sa high-value drug suspect ang nahuli ng mga otoridad sa Zamboanga City kahapon. Nahuli ang 3 suspect matapos ang isinagawang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng PDEA Region 9 at ilan pang law enforcement unit. Nakuha sa mga ito ang 47 heat seal transparent plastic sachet na naglalaman ng 2,300 na gramo ng pinaghihinalaang shabu, kung saan naabot sa 15,640,000 pesos ang estimated market value. Kabilang sa nahuli ang isang babae na kinilalang si Aharayam Haidi, 66 na anyos, Norhaina Sampang, 30 anyos at si Maeng Omar, 42 anyos. Sila ay mahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sugatan ay isang lalaki sa Baguio City nang mabangga ito ng isang SUV habang tumatawid sa may intersection ng Governor Pac Road kagabi. May overpass naman sa lugar pero hindi umano doon tumawid ang biktima. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Naka-standby duty sa Baguio Convention Center kagabi ang UNTV News and Rescue Team nang makatanggap ng tawag mula sa isang bystander dahil sa nangyaring aksidente sa Governor Pac Road pasado alas 12 ng madaling araw. Nabangga ng isang SUV ang isang lalaki sa pedestrian habang mag-isang tumatawid sa intersection ng Governor Pac Road. Ayon sa driver ng SUV, medyo mabilis umano ang kanyang takbo kaya't hindi nito napansin ang papatawid sa pedestrian na dahilan ng pagkatilapo nito sa kalsada. Pananakit ng hita ang ininda ng biktima. Inassess ng team ang biktima dahil sa impact ng pagkakatilapo nito. Nanginginig naman sa nerbiyos ang 21 anyos na driver ng SUV. Agad namang tinawagan ng rescue team ang pulisya at ang pamilya ng biktima upang ipaalam ang kanyang kalagayan at ipaalam na dadalhin ito sa pinakamalapit na ospital. Sinamahan ng pamilya ng driver ang biktima sa Baguio General Hospital and Medical Center hanggang sa makausap nila ang pamilya nito. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang ating mga naging kausi ngayong araw po ng Martes. Maraming salamat kina Teodoro Bautista, Rowena Mariano, Ron Befri, Gali Clarito, Tupe Collectors at Rooster. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok sa ating balitaan dito sa Ito ang Balita. Samantala, narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 8, na nagsasabi, datapwat nalalaman natin na ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.